Pag-ibig, ano ba yan? Isang malaking gastusan o isang malaking investment? Ngayong araw, na-realize ko na ang pag-ibig ay para palang ekonomiya. Oo, tama ka sa narinig mo, ekonomiya. Kasi kung iisipin mo kapag nagmahal ka, una mong tanong anong resource? Ang meron ako, may time ka ba? May pera ka ba? Kasi kung walaan ako, paano na? Hindi naman pwedeng isabi ang pagmamahal sa hangin, di ba? Tapos nandiyan ang supply and demand kagaya ng Valentine's Day at Mansari. Aba, ang taas din ng supply ng gastos. Flowers, chocolates, dinner, and dates. Pero teka, saan mo hugutin ang pambayad? Jom, naisip mo ba na bakit parang ang relasyon minsan parang negosyo? Mia, negosyo? Ano naman ang inalaman ng negosyo sa pag-ibig? Ganito kasi yun eh. Parang economics. Di ba pag may supply, demand at investment, kapag kulang ang isa, parang may kulang sa relasyon? Interesting. Sige nga, ipaliwanag mo. Okay, ganito. Sa relasyon, ang demand, yung pangangailangan natin sa isa't isa, affection, time at effort. Ang supply naman ay yung willingness natin na ibigay iyon. Kapag masyadong mataas ang demand pero mababa ang supply, anong nangyayari? Di imbalance, parang presyo sa palengke tumataas kapag kulang ang supply. Exactly. Sa relasyon, kung hindi pantay ang pagbibigay at pagtanggap, nagkakaproblema. Parang ikaw, Jom, kulang na kulang ka minsan sa effort. Aba, teka, nag-effort naman ako Binalan pa nga kita ng milk tea kahapon. Milk tea? Ilang araw mo nang utang sa akin eh. Hindi pa kasama ang quality time. O sige na, may point ka. So ano naman yung investment sa love economics? Investment. Yan ang pinaka-importante. Ang oras, tiwala, at pag-unawa na binibigay natin sa isa't isa. Parang pera yan eh. Kapag hindi mo inalagaan ang investment mo, nalulugi ka. Tama, pero paano mo masisigurado na worth it yung investment? Diyan pumapasok ang return of investment. Kung masaya ka, kung lumalago ang pagmamahal, ibig sabihin sulit ang effort mo. Pero kung pagod at sakit, bakit kailangan pang mag-reassess? Reassess? Parang breakup na usapan mo, Mia. Hindi naman sa ganun. Pero mahalaga rin kasi na parehas tayo ng goal sa relasyon eh. 'Di ba? Parang sa negosyo rin, kailangan ng long-term vision. Oo nga. Kung ang negosyo ay may mission at vision, dapat ang relasyon ay ganun din. Pero paano natin mapapanatili ang balance sa love economics natin? Simple lang. Continuous communication, regular na audit, dapat open tayo sa isa't isa kung ano ang kulang at ano ang sobra. Parang ngayon O dito kulang na kulang sa financial statement. Kasi nga mahalaga to. Tandaan mo, Jom, ang love ay hindi lang puro damdamin. May practical side din. Kapag sinamahan mo ng commitment, effort at tamang mindset, magiging matatag ang relasyon natin. Ang ganda nun, Mia. Sige, starting today, mag-invest na ako sa mas maraming oras at effort para sa'yo. Pero gusto ko ng Roy Ano namang ROI ang hinihingi mo? Simpleng smile mo lang, araw-araw sapat na. Talaga. Jom, pero sige, approve ang proposal mo.